sound. Amen. Super blessed morning po mga kapatid. Palapakan nga po natin ang Diyos. Wow. So, nalalapit na po ang Kapaskuhan. Ilang araw na lang po? Oh, di ba? Malapit na po, no? So, I hope na naihahanda na ng Panginoon ang ating mga puso. Amen mga kapatid? Kasi sabi ng marami na ang Pasko daw sa Pilipinas ang pinakamasaya. May papantay pa ba mga youth? Wala. Tama? Kaya lang, sabi nga nilang, Pasko para sa mga bata. Bakit? Kasi habang tumatanda ka, parang hindi sumasaya. Tama ba? Kasi dati, ikaw ang tumatanggap ng regalo, laging bago. Pero ngayon, namumroblema ka na. Ano kayong pamimigay ko? Nagtatago ka pa, akala mo may krimen kang ginawa, di ba? So, today, we're going to look at the humility of the manger as our topic today. And as we discuss this, ay makita natin na ang Diyos, ginawa niya ang lahat para sumaya ka ngayong Pasko. Amen, kapatid? At kung nakuha natin ang mensaheng ito, it will be a blessing for us. My name is Pastor Ganivi, and let's start. Okay, before we start, let me just give you some few reminders. As always, paki-silent po ang ating mga cellphone. Bakit? To avoid distraction. Also, get your pen in your notebook. Invest and invite, bring a family. Sino pong may dala ngayon? Taas nga kamay. Sabi may bisita tayo ngayon. May visitors po ba tayo? Taas nga po ang kamay. Wala ba? Ayan. Sige po, palapakan natin ng Diyos sa lahat ng mga visitors natin. Welcome sa gawain ng Diyos. Salamat sa mga nag-invite. It is an investment sa ating buhay sa langit. Pagpapala sa ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Also, don't forget to watch our online worship service. Dalawa po yan every Sunday, 8 a.m. and every Wednesday, 6 p.m. Also, ang ating pong Simbang Gabi 2025, ang ating third night ay sa Wednesday na po, December 17. Palapakan nga natin si Lord. So, alam niyo po, yung dalawang unang gabi na yan, parang Sunday service ang nangyari. Ang dami pong napagpala at umattend sa gawain na yan. Okay po? So, I hope po na mas madadami pa po sa third night on the 17th sapagkat doon po magkakaroon tayo ng Puto Festival. So, mag-i-enjoy po tayo sa salita ng Diyos at sa mga delicacies, yung mga pagkain pong Pinoy na namimiss natin kada Pasko. Amen na kapatid? So, sabihin sa katabi, pumunta ka. Magsama ka pa. Amen po? Amen. Also, did you get yung Christmas party natin ay sa December 21. Palapakan nga natin si Lord. Are you excited? Oh, sige. Kami excited na because it is the best party in town. Amen? Also, next po, yung ating reward, star ng Pasko parol. Nakapagpasa na po ba kayo? Okay, tandaan nyo po ang inyong parol po ay i-judge according to the criteria. Amen po? So, the prize will be to announce sooner. Next. Ayan, yung ating attendance reward card. Meron na po ba kayo, mga kapatid? Natatakan po ba? Yung sa akin, di natatakan yung last Wednesday, no? So, kailangan 3 pong tatak niyan para magkaroon kayo ng reward. At kung nakapagdala naman po kayo ng invite, may reward din po yan. Ilagay nyo lang po sa likod yung pangalan nung na-invite niyo during the first, second, or third night. Amen? Amen po ba? So, kukolektahin po namin yan on Wednesday. Okay? So, meron pa ba? Ayan, yung ating Macarius Live 2026 will be on January 7, 2026, no? Preparation. Wednesday din po yan, alas 6 ng gabi. Hindi na natin ginawang Sabado kasi masyadong dikit yung 3 sa New Year. So, baka nasa bakasyon pa yung iba. So, it will be on the 7th of January 2026. At least may plano na po tayo. Can you say amen? Amen. All right. So, without further ado, let's begin now and declare our declaration of, ayan pa pala, yung ating YouTube channel na, let me just tell you that ang ating The Master Teacher BS YouTube channel ay, look at that, 893 subscriber na. No? So, ito talaga, nagsusubscribe po sila. Salamat sa inyo na ginagamit ng Panginoon at sa mga nag-subscribe, pagpalain din po kayo ng Diyos. Let's help our church. Can you hear amen? Amen. Konting-konti na lang, no? 1,000 subscriber na tayo. Alright. So, upo ng maayos. At sabay-sabay tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am
Macarius. Are you Macarius? Amen. Say it every day. Sapagkat ito'y pagpapala in your spirit, in your soul, and in your body. Kompletong pagpapala mula sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen. So, let's begin our series entitled Christmas Message. Message is under the leg number 2, which is entitled The Humility of the Manger. Sabihin nga natin, humility. Manger. Yan. So, napakabigat ng lesson na ito sapagkat ang pag-uusapan natin ay pagpapakumbaba. Marunong ba tayong magpakumbaba? Yan. So, let's talk about this. The Christmas story is one of the deeply familiar to so many of us. Mapa-religyoso ka man, mapa-Christian ka o hindi ka Christian, pamilyar sa'yo ang bagay tungkol sa Pasko. Tama mga kapatid? Amen po. Kaya po, isa po sa pamilyar na elements ng Pasko ay ang tinatawag na the nativity story or yung manger. Sabi nga natin, manger. Ano sa Tagalog? Sabsaban, no? So, ang nativity story talks about God's humble arrival sa mundong ito. Bakit siya dumating? Ipinanganak siya para magkaroon tayo ng hope, yan, love, life, joy, no? Also, that it will demonstrate God's closeness to humanity. Kasi dati, hindi pwedeng magsama ang tao at ang Diyos kasi ang tao makasalanan. Tama? Pero dahil ang Diyos ay bumaba sa atin, ang banal na spirito ay sumaatin, naging banal ka na rin, not in your body, not yet in your soul, but in your born again spirit. So pwede na tayong makisama sa Diyos. Can you hear amen? Also, it depicts the manger, si Mary, yan, si Joseph, the shepherds, the animals, the angels, and the wise men. No? Para po maipakita dito na ang tema po nito ay about humility. So later we will discuss that. And the message also renders that the message should be spread sapagkat ang Diyos ay bumaba para sa iyo at sa akin, para iligtas tayo. Can you hear amen? Look at this. We hear in Luke chapter 2 verse 7, sino po yan? Mary gave birth to his first child, a son, lalaki. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger, no? Because there was no room for them in the village. No? So si Maria po ay nanganak ng isang lalaki at binalot niya po ito sa isa pong lagayan, pakainan ng hayop. No? Ang tawag po doon ay manger. Sa New Century Version, sa baba po, she wrapped the baby with pieces of cloth and laid him in a what? A box where animals are fed. So it's most likely it's a feeding trough for a cattle. No? So nung pinanganak si Jesus ni Maria, binalot lang niya ng maraming tela, tapos inilagay niya sa isang sabsaban. Napipicture out niyo po ba mga kapatid? Amen? So tatanungin ko po kayo, saan niyo gustong ipanganak ang inyong unang baby? Sa mga first time pa lang na magkaka-baby. Saan nyo po gustong manganak? No? Hello? Sa hospital ba? Siyempre. Clinic, pwede rin. Or sa kulungan ng hayop o sa sabsaban or manger. Hello? Wala naman po sigurong sasagot na, Pastor, ako. Sabsaban. Tama ba mga kapatid? Amen po? So, pero bakit ganon ang inisip ng Diyos? No? So ikaw, saan ka pinanganak? Sino po sa inyong pinanganak sa ospital? Taas nga kamay? Clinic. Yan. Ako po, si Pastor Gani, sabi ng nanay ko, nagkausap kaming masinsinan, pero itong mga latter part na lang, matanda na rin ako. Sabi niya, anak, ang tagal kong nag-labor sa'yo sa ospital. At alam nyo po, sa ospital daw, ayaw kong lumabas. Kaya ang ginawa ng nanay ko, tumakas siya. Di ko alam paano. Tapos, umuwi siya, mag-isa, nagpara siya ng tricycle, yung pinsan daw niya nagta-tricycle. Tapos po, nung nasa tapat na po siya ng bahay namin, ayan na si Isagani Bersosa. Lumabas na ang ulo. No? So, sa madaling salita, sa bahay po ako ipinanganak. Hindi sa sabsaban na. Amen na kapatid? So, sabi ng nanay ko, alam mo na, kasi siguro ayaw mo kong pagastusin, ayaw mo kong pahirapan, sa ospital kasi may mga bayarin. Kaya
umuwi na lang tayo. At doon ako ipinanganak. Amen mga kapatid? Pero look at that. Sa isang Diyos na makapangyarihan, napakayaman, at ang kanyang anak, no, ay ipapanganak sa isang sabsaban, it is unthinkable. Tama mga kapatid? Dapat sa pinakamahal na ospital, no, pwede yan. Bakit? Kasi kayang-kaya naman. Tama mga kapatid? Kaya ang weird po nang nangyari sa anak ng Diyos, parang masaklap. Could you picture out, mga kapatid? Pag nilagay mo sa sabsaban, malinis ba yan? May mga langgam ba? Diba? May mga bacteria ba? Or whatsoever. No? Even sa pinakamahirap na tao, hindi po niya tanggap na ang kanyang unang magiging anak ay ilalagay niya sa box, sabsaban o pakainan ng hayop. Tama mga kapatid? Amen po ba? Ilang buwan ba nagbubuntis ang isang babae? 9 months at most. Tama mga kapatid? Siyempre, naghahanda na yan sa unang buwan, pangalawa, at ang semester naman po ay naghahanda na rin. Tama ba mga kapatid? Kung saan ipapanganak, saan ilalagay. Pero ang weird, bakit po? Kasi ang Diyos at ang anak ng Diyos ay pinanganak sa isang sabsaban. Can you hear amen? Amen po ba mga kababaihan? So, kayo ba hindi maiiyak o maaawa sa inyong sarili kapag nakita nyo, ang anak ko nasa sabsaban. Wala kaming matuluyan. Papayag po ba kayo mga anak sa sabsaban? Papayag po ba? Mga lalaki na lang tanungin ko kaya, hindi, ayaw niyong sumagot mga kababaihan. Mga kababaihan, papayag po ba kayong mga anak sa sabsaban? Mga misis, papayag po ba kayo? Hindi po. Tama mga kapatid? And in fact, look at this. Sa panganganak, even ng mga hayop, may alaga kayong pusa at hayop, mga pusa, aso, no? During their pregnancy, mayroong behavior ang mga hayop na tinatawag na intense nesting. Ibig sabihin po nito, aktibo silang nangongolekta ng mga tela, ng mga kahoy, ng mga karton, and everything, kasi naghahanda na sila para ipanganak ang kanilang mga supling. Are you with me, kapatid? In short, it means building and preparation. Now, kung ang mga aso at pusa hindi papayag na mga anak sa kung saan-saan lang, how much more si Mary? Tama ba mga kapatid? Ang nanay ni Jesus. Sino ba si Mary? Siya po ay blessed amongst women, the most favored one, the highly favored of all women. No? Pinagpala sa lahat sa babaeng lahat. Sabi nga nila. Tama mga kapatid? Naalala niyo po yon, mga dasal natin? Look at Luke chapter 1 verse 28 to 31. Sabi dito, the angel went to her, kay Mary, and said, "Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. Maria, nasa iyo ang Diyos at pinaburan ka ng Diyos." Look at that. 29, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. So hindi niya naintindihan, no? So, kung nasa iyo palang pabor ng Diyos, no, at ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng magagandang bagay, pero bakit naging ganon ang pagkakahihinatnan ng kapanganakan ni Jesus? Alam niyo po, even langit kayang ibigay ng Diyos kay Maria. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pero ano nangyari? Verse 30, but the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have what? Found favor with God." 31, you will be with child and give birth to a son, and you will give him the name. What is the name? Jesus. Sabi nga natin, Jesus. Yes. Obviously, mabuti bang Diyos? Mayaman po bang Diyos natin? Yes. And God, our God, is a God of preparation. Pero ang tanong nakalimutan ba ng Diyos kung saan ipapanganak ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus? Nakalimutan nga po ba mga kapatid? Ang sagot natin dyan ay, hindi po. Sabi ng iba, nasa ng pabor kay Maria? No? Nasaan ang mga pagpapala na dapat ay ibigay sa kanya? Diba? Di ba ang Diyos natin ay magkaari niya ang buong mundo? Tama po ba mga kapatid? So kanya rin yung mga hotel, kanya rin even lahat ng mga kwarto doon sa lugar na yon na ipinanganak si Jesus. Even just a small room sana, para kahit walang aircon, basta may magandang kwarto, doon siya ipapanganak. No? Pero, hindi ba nakapag-prepare ang Diyos? Anong sagot po ninyo? I don't think so. Tama ba mga kapatid? Because our God is a God of
preparation. So, kung ang Diyos ay hindi niya nakalimutan na maghanda, ang natitirang sagot na lamang sa tanong ay, ito ay planado. Sabihin nga natin planado. At sinadya, no? May purpose. Why? Because being born in a manger was not a normal practice kahit pa nung first century. Hindi ipinapanganak ang baby sa sabsaban o sa pakainan ng hayop. Tama ba? Hindi nila gawain yon. So, ang malinaw ay, next, the birth in the manger was what? Was planned with implied purpose behind it. Amen na kapatid? May purpose. Sabihin natin may purpose. At ito'y planado. No? Now, hindi mo naman kailangan na maging Bible scholar para maintindihan ang purpose na ito. Bakit? What is the purpose? Look at this. Next, the manger is a sign of, everybody, humility. Yan. Sabi nga natin, humility. Kasi wala ka ng ibang maiisip. Mayaman ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Kanya ang lahat. Bakit doon niya pinili? Look at that. Because the manger is the sign of, everybody, humility. Amen na kapatid? Anong ibig sabihin ng humility na yan? Hindi iniisip ng Diyos ang kanyang sarili o yung kanyang anak na kaisa-isa, ang iniisip niya, ikaw at ako. Sabi sa katabi, ikaw at ako. Tama mga kapatid? So, yun po yun. At tiyak na, siyempre, pag nakita yan ng maraming tao, yung mga chismoso-chismosa, may masasabi yan. Bakit ganito ang Diyos nyo? Akala ko ba mayaman ang Diyos nyo? Bakit sa sabsaban? No? Bakit naging mahirap si Jesus? Bakit mahirap ang kanyang pamilya? No? Pag yan ang tinanong sa inyo, ang sagot natin ay, ayan po, the manger is the sign of humility. Hindi kahirapan. Ito ay simbolo ng pagpapakumbaba. Amen na kapatid? Bakit? Imbis na unahin ng Diyos ang kanyang sarili, dahil mahal na mahal niya tayo, inuna niya na isipin ka para ipanganak ang tagapagligtas sa unang Pasko para ikaw ay dalhin niya sa langit. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos natin. So, masaya po ba kayo na kayo po ay nakakilala kay Jesus? Amen. Hallelujah. So, pinaglingkuran ng Diyos ang tao. Ulitin ko. Pinaglingkuran ng Diyos ang tao. Wow. Mark chapter 10 verse 45 says, look at this. For even the Son of Man, sino yan? Jesus did not come to be served. Hindi siya pumunta para paglingkuran, maging pa-importante. Diyos ako hari ako, paglingkuran niyo ako. Hindi ganun ang ginawa ng Diyos. But what? But to serve. Para maglingkod. And to give His life as what? A ransom for many. Amen na kapatid? Kaya nga po, nothing compares to the leadership na ipinakita ni Lord Jesus. Bakit? Ang leadership ng mundo, may bahid yan. Pero ang leadership na pinakita niya, servant leadership. Sabi nga natin, servant leadership. Leader ka, pero ikaw ang naglilingkod. Amen na kapatid? Amen po ba? Samantalang sa mundo, kung ikaw ang leader, kunin mo yan. Gawin mo to. Gawin mo yan. Ikaw ang ikaw ang nag-uutos. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? So, kung servant leadership pa lang pinakita ni Lord, hindi ako pumunta rito para paglingkuran. Ako'y pumunta para maglingkod sa tao. Then, we also need to be humble. Do you agree with that? Amen po mga kapatid? Sa church or sa ministry, no? Para kung tayo po ay naglilingkod sa ministry, ako po ay matagal na, 25 years. More than 25 years na ako naglilingkod. From Bulacan pa, up until Pampanga, no, naglilingkod na ako sa Panginoon. And I see na kapag sa church po, sa ministry, kung may gusto kang gawin, anong gagawin mo? Hindi mo ito makukuha pag ipinilit mo, o kaya po ay yung inuutos mo lang palagi sa mga tao. Ano ang gagawin mo para makuha mo ang iyong gusto? Maglingkod ka. Amen mga kapatid? Amen po ba? Because what? Look at that. Service requires what? Humility. No? Pag naging leader ka na, kailangan maging humble ka sa lahat ng pagkakataon. At ako nga po, kinukwento ko sa God Pleaser. Nung ako po ay nasa Bulacan pa,
kung ako ang dating isagani na nagpapatakbo ng worship team, walang tatayo dito kasi mahigpit. Amen mga kapatid? Pero nung ako yung naging pastor na dito, aba, hayahay ang buhay. Amen mga kapatid? Why? Because you need to display humility. Sabi nga natin, humility. So what do the leaders do? Leader eats last. Amen mga kapatid? Pag leader ka ng church, huli kang kakain. Gusto niyo pa po bang maging leader? Lalo na sa Christmas party. Leaders eat last. Can you hear amen, mga leaders? Leaders will serve. Amen mga kapatid? Leaders will serve, not to be served. Kahit walang bayad, kahit walang sahod, gagawin mo ito. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasi ang tawag ay servant leadership. Sabi nga natin, servant leadership. Amen po mga kapatid? Kaya ako po personally, kung ako po ay hindi sinusunod, okay lang, honestly. Bakit? Kasi baka hindi pa nila makita yung totoo na servant leader sa akin. It's okay. It will take time. Can you hear amen? Until you know na ang aking puso ay ang maglingkod lamang sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen. So, next, the Savior's life starts low and ends where? Lower. Amen na kapatid? Si Kristo na tagapagligtas natin, si Jesus, ang kanyang buhay nagsimula ng mababa, mahirap. Sabi mga natin mahirap. And it ends up ng napakahirap, lower. Amen na kapatid? Could you imagine that? Look at the picture. From the manger to the cross. Amen mga kapatid? Nakakahiya bang ipanganak sa sabsaban? Hello? Yes or no lang po sagot. Nakakahiya po ba? Oh, talaga ha? Ipapanganak kayo sa sabsaban, kaya ipopost nyo sa Facebook. Ang anak ko ay nasa sabsaban ng baboy. Nakakaya po ba mga kapatid? Maging totoo tayo. Kahit mahirap ka, hindi ka papayag. Lord, clinic. Tama mga kapatid? Tama ba? Dapat yung medyo naka-incubator din. Diba? Para pag pinicture mo, maganda-ganda. Tama. Mababa si Kristo nasa sabsaban. At saan siya nag-end up? Sa krus. Ang pinaka-shameful, gruesome, brutal na kamatayan. Nakakahiyang kamatayan yon. Kasi nakadisplay ka, pero wala ka namang ginawang kasalanan. Tama mga kapatid? So napakababa na siya at nagpakababa, baba pa siya. Tama ba mga kapatid? Naintindihan niyo po ba yung gano'ng kababa? Bababa na, bumaba pa. So, pag tinignan siya ng mga tao, mababa talagang tingin kay Jesus. Tama ba mga kapatid? Bakit? Kasi yung mahirap na hindi natin kaya, siya na ang gumawa. Amen po ba mga kapatid? Are you still with me mga kapatid? Amen. Hallelujah. This is the point of Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Tingnan niyo po ang ginawa ni Lord Jesus, who, although being essentially one with God, and in the form of God, no, possessing the fullness of the attributes which makes God God. Ibig sabihin sa Tagalog, kung ano ang mayroon ng Diyos, kabanalan, kapangyarihan, otoridad, ibinigay kay Kristo. Naintindihan niyo po ba yun mga kapatid? And look at what happened. Did not think this equality with God. Bagaman alam niya, anak ako ng mayaman. Dapat ang utak ko mayaman. Hindi ako pwedeng utusan. Pero sabi niya, hindi ako papantay sa pagiging mayaman ng tatay ko. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? And ano sabi diyan? Was a thing to be eagerly grasped or retained. He did not think this equality. Verse 7, but stripped himself, hinubad niya all the privilege and rightful dignity so as to assume the guise, yung appearance of a servant. No? Siya'y nakita bilang hindi boss, hindi manager, hindi Lord, kundi ano daw? Everybody? Servant. A slave. Ano sa Tagalog yun mga kapatid? Katulong. Alila. Pinaka-mababa sa sosyedad. And he became like man and was born a human being. You see that mga kapatid? Can you picture that out?
ikaw ay pinakamayaman na Diyos, pinakamakapangyarihan na Diyos, pero mas pinili mo na maging tao at mahirapan. Amen po ba mga kapatid? Mabuti po bang Diyos na yan? Palapakan nga natin ang ating Diyos. Verse 8, look at this. And after he had appeared in human form, he abased and humbled himself. Nagpakababa siya, still further, and carried his obedience to the extreme of death. No? Even the death of the cross. No? Nagpakababa pa rin siya. Sumunod pa rin siya. Iniligtas pa rin niya yung mga hindi kaibig-ibig, yung mga matitigas ang ulo. How? Even at the death of the cross. Grabe itong si Jesus. Amen po ba mga kapatid? For you to realize, handa ba kayong mamatay para sa ibang tao? Tingnan mo yung katabi mo, handa ka bang mamatay para dyan? Itong pastor na to paulit-ulit ng tanong. Kasi baka hindi mo magets. Tama mga kapatid? Tingnan mo ulit ang katabi mo. Handa ka bang mamatay para dyan? Look at this Jesus. Namatay siya para sa'yo at sa akin. Palapakan naman natin ating Panginoon. Are you still with me mga kapatid? Tapos, alam mo na namatay na siya, ngayon narinig mo, namatay pala siya para sa akin. Kasi hindi ka pwedeng mamatay, marumi ang ating dugo, makasalanan tayo. Ang kailangan lang ay dugo ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Tama mga kapatid? Hindi tinatakpan, inaalis. No? Alam mo na si Jesus ang nagligtas sa'yo, tapos hindi mo siya kinikilala, hindi mo siya ginagalang. Tatanungin ko kayo, kung ikaw ay boss ng isang kumpanya at dumating ang gwardya, dumaan ka, hindi ka man lang binate, tatagal ba yung gwardya na yon? Anong gagawin mo? Hello? Magagalit ka. Tama mga kapatid? Buti na lang ang Diyos natin ay may humble, siya ay may humility, siya ay mapagpakumbaba. Kaya kahit anuman ang ating kapalpakan, anuman ang ating kakulangan, hindi niya sinusuklian ng galit, bagkos ng pagmamahal. Can you hear amen? Even death on the cross ginawa ng Diyos para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Shout amen. Palapakan na natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? So, this is how the Lord Jesus saves us. Paano niya tayo iniligtas? Look at the picture. Next, from infinite deity or God, siya ay walang hanggang Diyos, makapangyarihan, to the feeding trough or manger, and to the final torment, saan? The cross. Nakita niyo po yun mga kapatid? What do you see? What a humble plan. Tama mga kapatid? Mula sa pinakamataas, nagpakababa sa sabsaban, at namatay, nakahiya-hiya sa krus. Humble plan. Are you still with me mga kapatid? Why? Because next, there is humility at the cross. Do you believe that mga kapatid? Si Kristo, na hari, siya po'y iniluklok, hindi po sa trono. He was enthroned on the cross. Amen mga kapatid? So siya po ay naluklok doon sa krus ng kahihiyan, krus ng kasalanan. And we call that a humble plan. Sabi po ng isang pastor na si Jeff Severson, pakibasa po natin, everybody, he was born humbly in a manger. The whole story of his birth is a story of what? Humility. We see his humility throughout his life and ministry. Look at the highlighted. He lives his life loving and serving others. Most impressively, we see his humility in his death. A death in most humiliating, nakakaya form. Death on a cross. You see that mga kapatid? Amen po ba? Siya'y namuhay na nagmamahal at naglilingkod sa mga tao. Ganon po ba tayo? Hello? Na mapasakitan lang, mapagalitan lang, ayoko na maglingkod. Ayaw nila ako doon. Hello? You live your life in loving and serving the brethren. Kasi yun ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Now, tatanungin ko po kayo, madali bang maging humble? Madali po ba? Mahirap.
Tapakan nga lang paa mo, baka magalit ka eh. Agawin lang yung pagkain mo, baka magalit ka eh. Tama ba mga kapatid? It's a lowly road, a hard road. But there is no greater joy than to be on this road with the Savior. Okay lang. Ang daan papunta sa pagiging mapagpakumbaba ay daan na kasama si Kristo. Amen mga kapatid? Kasi si Kristo mismo ay mapagpakumbaba. Amen mga kapatid? Ano ang sabi ng Bible sa mga nagpapakababa? Next po. Matthew 23 verse 12. Everybody, for whoever exalts himself will be what? Will be humbled. Wala ba dyan? Sorry. Matthew 23:12. Sulat nyo na lang. For whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbled himself will be exalted. Tagalog, ang sino mang nagpapakataas ay ibinababa, at kung sino man ang nagpapakababa ay ano? Itinataas. Alin ka doon? Nagpapakataas o nagpapakababa? Amen mga kapatid? Doon na tayo sa nagpapakababa. Bakit? Kasama natin si Kristo sa lakad na iyon. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So this Christmas, when we look at the manger, let us also look at the cross. Bakit? Kasi doon natin makikita na yung maliit na baby pala ay lumaki at nagsakripisyo para magkaroon tayo ng great joy. Sabi nga natin, great joy. Yan po ang ating magiging tema on the third night ng ating simbang gabi. Palapakan nga natin ang Diyos. Let's discover this gift. Alam na natin yung gift of love, regalo ng buhay. Look at that. Gift of joy. Para hindi ka nalulungkot ngayong Pasko. Amen mga kapatid? Kahit walang pera, diba? Kasi wala nang sasaya sa Pasko ng Pinas. Are you still with me mga kapatid? Yung po inyong mga reward card. Now, next po, yan. May stamp na po ba? Yan, baka nakakalimutan nyo mag-stamp. Dapat po, at most, 3, ibig sabihin, 3 beses kayo naka-attend. Taas nga ang kamay ng mga 3 beses makaka-attend. Yung a-attend pa ng Wednesday. Ay, 2 pala. Sino nakadalawa na? Uy, palakpakan nga natin si Lord. Marami-rami ang bibigyan natin ng reward. Amen po mga kapatid. Sino yung mga nakapagdala kahit isang kaluluwa? Taas nga ang kamay. Uy, palakpakan nga natin si Sister Lani. Oh, no? At sa iba pa, no? Are you still with me mga kapatid? Ba't kayo nahihiya pag sino yung nagpadala? May reward ka na dito sa lupa, may reward ka pa sa langit. Ayaw mo? Are you still with me mga kapatid? So, invite one soul for Jesus. Amen mga kapatid? Sabihin mo, invite one soul. And after that, sabi ko nga sa inyo kanina, may Puto Festival tayo. Pag dito kayo pumunta, kasama ang tropa, ang mga kumari ninyo, sama-sama tayo na mag-i-enjoy sa piling ng Diyos, sa salita ng Diyos, at sa maraming puto na provided ng Diyos na buhay. Shout Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you all excited? Amen. Salamat sa 2 excited. Okay, next. This is the time of the year when the world starts to turn its attention to baby Jesus, born in a manger. No? Siyempre, of course, ang isang sabsaban ay isang normal o ordinaryo lang na sabsaban kung wala kang makikitang baby doon. Tama mga kapatid? Halimbawa, ikaw ay nagpapakain ng baka, meron kang pakainan. Pagdating mo doon sa pakainan, huy, may baby! Kakaiba yun. Tama mga kapatid? Look at this. How much more na kung pagpunta mo ron sa pakainan ng baka, ang nakita mo ay hindi lang basta baby, kundi ang baby na nag-iisang anak ng Diyos na buhay. It is the baby king. Sino siya? He is Jesus. Amen mga kapatid? Therefore, it is not just an ordinary manger. It is what? Look at that. It is the first king-size bed. Baby on it. Can you amen mga kapatid? Amen po ba? So kung may mga king size kayong higaan, kami po 14 years. No? Kami po hindi po kami nagkaroon ng malaking kama na ganun. No? Minsan sa lapag po kami natutulog. No? Minsan yung isang single bed, dun na lang. Sabi natin, paano kayo nagkakasya? Nagkakasya. Tama mga kapatid? But in the New Testament, the first king size bed was been given to the baby King Jesus. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya,
buti ng Diyos sapagkat ang Diyos natin ay nagpo-provide pa rin kahit sa mahirap na kalagayan ng kanyang anak. Can you hear amen, mga kapatid? Amen. Alam niyo po yung kanta na Mary, Did You Know? Diba? Sabi doon sa ilang talata, alam mo ba, Maria, na ang anak mong ipapanganak ay siyang magliligtas sa lahat ng tao? No? Amen po, mga kapatid? Did you know that Jesus was born para iligtas tayo? Alam po ba natin, mga kapatid? Amen. Kaya po, pag nakakita tayo ng manger, ng sabsaban, no, ako personally, pag nakakita ko, ang sinasabi ko sa mga mall, sabi ko, Lord, salamat, ipinanganak ka. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kaya po dati, alam ko, gumawa po ako ng cardboard na manger. Ano yung nakasulat doon? For unto us a son is given, no? Forgiven. Kasi pag nakakita ko ng manger, natutuwa ako. Amen mga kapatid? Lalo na yung mga parol na may manger. Diba? Are you with me? Hello? Wala naman ako sinasabi, pero ang mahalaga, pag nakakita ka ng isang sabsaban, salamat Lord, kasi ipinanganak ang ating tagapagligtas. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? So, mahalaga sa atin yung sabsaban na yan. Kaya Ate Bia, next year, balik natin yung sabsaban na. Damihan nyo ng dayami. No? Amen po mga kapatid? Amen. Why? Next. Because the manger is what? A humble beginning. Sabi nga natin, humble beginning. Di ba? Marami mga tao na gustong gumawa ng mga malalaking bagay. Magtatayo ako ng ganitong grupo, magtatayo ako ng Bible study, magtatayo ako ng kumpanya, ako magiging leader ng aming classroom. Pero, ang nakalimutan nila is that, the humble beginnings. You know what? Ang mga nagsisimula ng humble is most likely to become effective. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen po ba? Start small, start humble, and you will be effective. Amen mga kapatid? Sino sa inyo ang nakaalala nung sa Bulagaan, yung kwentuhan ng Tito Vic and Joey na, wala ka sa lolo ko. Diba? Sino nakakalala? Taas nga ang kamay? Ayan sa mga 90s. Alam nyo, just to tell you nung kwento, doon po sa Bulaga na yan, wala ka sa lolo ko. Doon po, puro payabangan, puro pataasan, puro payamanan, no? Pero pagdating sa dulo, no, yung palang isang mama na yon na nagmamalaki, nagmamayabang, hindi pala mayaman talaga, mayabang lang. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Now, anong gusto kong sabihin? Buti na lang, ang Diyos natin hindi mayabang. Sabi sa katabi, hindi mayabang ang Diyos natin. Amen mga kapatid? Kaya wala ka sa Diyos ko. Amen mga kapatid? Amen po ba? Dapat siya ang pinagmamalaki natin sa lahat ng meron tayo. Are you still with me mga kapatid? It's true, we love humble beginning stories. Yung mga success story, di ba? Sino sa inyong nanonood sa mga YouTube na mga success story? Di ba? Natutuwa tayo sa mga social media natin na nakikita natin, nagpapatotoo sila, dati ang buhay nila ganito, ngayon ay ganito na sila, angat na sa buhay, no? At nangangarap din tayo na sana maging ganun din ang buhay natin. Sinong ganun? Amen mga kapatid? Gusto ko rin sana maging ganun eh. Pero nawa, sa likod ng mga vlogs na yan ay walang bragging o pagmamayabang. Amen? Amen po mga kapatid? Malalaman mo naman yan na hindi sila nagmamayabang. Bakit? Kasi nabanggit nila na naging successful sila dahil sinamahan sila ng ating Panginoon. To God be all the glory. Amen? Amen po mga kapatid? Yun ang natin. Yun ang ating dapat ginagawa. Yung success story natin, hindi naman natin kailangan ipaalam yan sa buong mundo eh. Bakit? Kasi maraming magiging curious sa iyo and you will be in danger. Anong gagawin natin? Next, instead, be low-key. Sabihin natin low-key. Anong ibig sabihin nun? Be discreet. Be humble. Stay humble. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Anong pastor, ano yung low-key? Ibig sabihin po nun yung hindi ka pansinin kahit mayamang ka na. Kahit mataas nang narating mo. Amen po mga kapatid? Ang tawag doon, low-key. Amen po ba mga kapatid? Tingnan nyo po, pansinin nyo po, yung mga totoong mayaman, mga bilyonaryo dito sa Pilipinas,
Di ba, bibihira silang ma-interview and most of them walang interview. Tama ba mga kapatid? Amen mga kapatid? Sino-sino yun? Sila Villar, si, Ang, Ko, Tan, Sobel de Ayala, Razon, Ke, Kunsunji. Do you know them? Sino yun? Sila ang mga bilyonaryo ng Pilipinas. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? No? So, hindi natin alam yung mga accomplishments nila. Hindi ka rin basta-basta makakalapit sa kanila for their protection. So, be low-key. Be humble. Sabihin sa katabi, be humble. Amen po mga kapatid? And yet, yung humble beginning ni Kristo, hindi yan tanggap ng maraming mundo. Amen po mga kapatid? Parang underdog story yan. Yung Kristo nyo, pinanganak ngayon sa sabsaban namatay pa sa krus, no? Hello? Hindi nila tanggap yon. Bakit? Kasi hindi nila naintindihan kung sino si Jesus sa ating mga buhay. So it's time for us na sabihin natin, alam mo si Kristo namatay para sa atin dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya sabi ni iba, sinong Jesus yan? Kaya tuloy yung iba ayaw mag-celebrate ng Christmas, ayaw magsabit ng parol, pag may nangangaroling ayaw magbigay, no? Madamot, no? Kahit candy, barya, ayaw. May nangangaroling po ba sa inyo dito? Bigyan nyo. Alam nyo kung bakit wala nangangaroling? Kasi hindi kayo nagbibigay Tama ba mga kapatid? Kahit candy, kahit piso, kahit 5 piso. 5 piso naman siguro, no? 5 piso. Tama ba mga kapatid? Bakit? Because the nativity story is more than just an underdog story. Amen po ba? Ang Diyos natin ay hindi loser. Ang Diyos natin ay ang the best na Diyos. Amen mga kapatid? Na siya ang nagligtas ng lahat ng tao. And you will see that when the world ends, makikita natin lahat tayo ay dinala na ng Diyos sa alapaap. Kasama ang Diyos sa langit. Forever. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Naniniwala ba kayo may langit? Naniniwala din kayo may impyerno? Sa mga hindi naniniwala, kawawa kayo. Bakit? Malalaman nyo lang na totoong may langit at may impyerno pag patay na tayo. Paano kung namatay ka? Totoo palang may impyerno. Patay ka. Tama mga kapatid? Pero kung namatay ka na may Kristo sa puso, naniniwala kang may langit, brothers and sisters, napakalaking pakinabang kasi uuwi ka sa langit. Shout amen! Salamat sapagat nagpakababa ang Diyos para abutin ang ating karumihan. Ganun, amen? Amen po ba mga kapatid? Ang ating Panginoon ay namuhay gaya ng mahirap. Amen po ba? Kaya ramdam niya ang puso ng mga mahirap. Can I hear amen? Matthew 8:20 says, na record ni Matthew, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man, si Jesus, has nowhere to lay his head. Amen na kapatid? Yung mga hayop na yan, yung asong lobo, mga ibon, may lungga, may pugad, pero yung anak ng tao na si Jesus, wala man lang mahigaan. Amen mga kapatid? In short, wala siyang bahay. Sino sa inyong walang bahay? Taas nga ang kamay. May mga bahay naman siguro tayo. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kaya kung may reklamo tayo sa buhay, ano yung mga reklamo na yon? Ulam, walang ulam, yan na naman ang ulam, sasakyan. Lord, kahit bike lang, ibigay mo, please. Binigyan ka ng kalabaw. Lord, ayoko niyan, yung bike. Oh. Hello? Gamit, no? May problema ka sa mga gamit, sa bahay mo, sa mga magulang mo, etc., etc. Lord, bakit naman ganon? Bakit hindi mo pa ibigay? Di ba sabi mo, ikaw may-ari ng lahat? Hello? Baka pag humarap sa'yo si Jesus, sabi niya, Lak, halika. Halika. Anong reklamo mo? Ulam. Ako nga, sabsaban Hello? Are you with me mga kapatid? Nagpakababa ang ating Panginoon Kristo. Iniwan niya ang lahat. Sapagat ang Ama sa langit natin, ang inisip, hindi ang kanyang anak, kundi ikaw at ako. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya anong sabi ng Matthew 5:5? Blessed are the meek, the lowly and humble, for they shall inherit the earth. Magpakababa tayo. Sabihin natin, magpakababa tayo. It is a call for all Christian. Are you a Christian? Amen. So,
What's more, not only did Jesus choose to live in a humble circumstances, but he chose to live out a humble acts. No? Hindi lang siya namuhay na naging mahirap, pinanganak sa sabsaban, namatay sa krus, namuhay din siya ng mga mabababang mga kabuhayan at mga paggawa. Ano po yun? One of that is, next, foot washing. Sa Tagalog, paghuhugas ng paa. And what is that? It is too degrading task for anyone else. Sino sa inyo ang gustong maghugas ng paa? Mamaya po, schedule natin. Sino po sa inyo ang gustong maghugas ng paa namin? Meron po ba? Nakaka-degrade yan, pastor. Mahirap na nga ako. Papahirapan mo pa ako? Tama ba mga kapatid? Hello? Walang sino man ang gagawa nito. Kahit sa panahon ng Hudyo, kahit yung mga alila nila, hindi nila gagawin, nahugasan ang paa ng kanilang mga amo. Amen mga kapatid? Kaya nakakapagtaka, itong Jesus na ito, kinuha niya ang tuwalya, nagbuhos ng tubig, and hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Amen mga kapatid? But take note of this, bago niya gawin ito, He has given the complete power over anything. Lahat na ng kapangyarihan, ibinigay na kay Jesus. Ano ba yung kapangyarihan na ito? Brothers and sisters, ang kapangyarihan na natanggap ni Kristo ay yung mga inaasam-asam na mga emperador, na mga billionaire, ng mga parao, ng mga tycoons, or the rich people. Pumapatay ang mga yan para lang makuha ang kapangyarihan na yan. Kahit kakaunting kapangyarihan. Can you hear amen? Pero si Kristo, ibinigay na ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. Look at that. Alam na niya, parang ganito. Di ba ngayon, si Pastor Gani, nakita nyo, pastor yan, wala yung pera eh. Sabi ng isang mayaman, mula ngayon, sa'yo na ang lupain na ito. Ikaw na ang magiging anak ko tagapagmana. Tapos, inutusan niyo ako. Sabi, Pastor Gani, pwede bang magwalis ka rito? Okay, ako magwawalis. Ako nang gagawa. Pastor Gani, pwede bang gawin to? Pag-drive mo ko, sige, gagawin ka. Pero hindi mo naisip na ako pala ay mayaman na. Tama mga kapatid? Pero when you realize that, tingnan niyo si Jesus, ibinigay na sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan, kaya niyang utusan ang sino man, pero hindi niya ginawa na gamitin ang Kanyang kapangyarihan. Can you hear amen? Amen po ba? Bakit? Humility. Sabi nga natin, humility. No? Bakit? Para maghari siya, hindi lamang sa buong mundo, kundi sa puso ng Kanyang mga anak, sa Kanyang mga alagad. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi kahit ipilit niya, Diyos ako sundin mo ako. Diba? Susunod yan. Pero hindi sa pagmamahal. Tama mga kapatid? Pero pag ipinakita mo, may demo siya. Ano yung demo niya? Foot washing. Hinugasan niya isa-isa ang paa ng kanyang mga alagad. And it's most convincing. Do you get that mga kapatid? So hindi lang siya naghari sa buong mundo, naghari pa siya sa puso ng lahat ng anak ng Diyos. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos sa buhay. Let's look at the account of John. Nakasulat to sa John 13, verse 1 to 5. Sabi dyan, sa mga nakakakita, sabayan niyo po ako. It was almost time for the Jewish Passover feast. Jesus knew that it was time for him to leave this world and go back to the Father. He had always loved those who were his own in the world, and he loved them all the way to the end. Alam ni Jesus, babalik na siya sa Ama. Verse 3, talon tayo. Next, look at that. Jesus knew that the Father, look at that, had given him power. Sabi nga natin, power over everything, and that he had come from God and was going back to God. Look at that. Nabasa nyo? Alam na ni Jesus, binigay na lahat sa kanya ang kapangyarihan. Verse 4 and 5, so, during the meal, Jesus stood up, kumakain pa lang sila, tumayo na siya, took off his outer clothing, taking a towel, he wrapped around his waist, 5, then he poured out water into a bowl and began to wash the followers' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Look at that. Ano ang ginawa niya? Try to imagine that. No? Isa-isa
na hinuhugasan ni Lord Jesus na napakataas ang kanyang mga alagad. Kasama si Judas. Kilala niyo si Judas, di ba? He is a character na pasaway, no? Awkward, na yung pinakamataas, siya pa ang naglilingkod. Amen mga kapatid? Siguro nagtitinginan sila. Ha? Ano nangyayari? Anong meron? What are you doing, Lord? Amen mga kapatid? Why? Look at this. Because no one wants to see their family, their friends, their leader, their Lord in such a degrading position. Tama ba mga kapatid? Gusto mo ba na makita mo yung anak mo naghuhugas ng paa ng iba? Yung leader mo naghuhugas ng paa ng iba? Gusto mo bang makita yon? Hello? Siguro pag nasa kumpanya kayo, nagtatrabaho, nakita mo yung manager mo, o kaya yung CEO mo, yung supervisor mo, na nagwawalis ng koridor, no? Ano kayang mararamdaman mo? Hello? Andiyan po ba yung mga kapatid? O kaya yung boss mo, habang nakataas ang paa mo sa mesa, inabutan ka ng malamig na tubig. Ano kaya ang mararamdaman mo? Are you still with me mga kapatid? Baka mapatanong ka, bakit po? No? Ano po ang problema? May nagawa po ba akong mali? Actually, wala kang nagawang mali. So sinagot din mismo ni John ang tanong ng maraming tao. John 13 verse 12 to 14, are you still with me? When he, Jesus, has finished washing their feet, he put on his clothes and sat down again. He asked, do you understand what I have just done for you? Naintindihan nyo ba bakit ko ginawa ang paghuhugas ng paa? 13, you call me teacher and Lord, and you are right, because that is what I am. 14, if I, your Lord and teacher, have washed your feet. Ano sabi, everybody? You also should wash each other's feet. Amen mga kapatid? Sino po ba si Jesus sa atin? Siya po ba yung ating Panginoon? So dapat ba natin siyang sundin? Siya ba yung ating tagapagligtas? Manggagamot? Sabi ni Jesus, kung ako'y naghugas ng inyong mga paa, dapat kayo rin ay maghugas ng kanya-kanya, ng paa ng bawat isa sa inyo. Can you hear amen? Hugasan nyo ang paa ng iba. Amen po mga kapatid? So ano nga po bang ibig sabihin ng foot washing? Next, foot washing is a model. Sabihin nga natin model of a Christian, Christian love and humility. No? It is a template, a pattern, a model, no? Na pinakita ng Lord. Di naman pinipilit, pero ginawa ko to, anak dapat gawin mo rin. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? It is the model of Christian love and humility. Kasi si Lord, di ba nabasa natin kanina? Siya'y bumaba para mahalin tayo at paglingkuran tayo. Now, kaya mo bang paglingkuran ang ibang tao? Tingnan mo nga ulit ang katabi mo. Mahal mo ba yan sa Panginoon? Kaya mo ba siyang paglingkuran? Ipaglalaba mo ba siya bukas? No? Pero gagawin mo yan kung meron kang tinatawag na love. And what is that love? Natutunan natin sa simbang gabi? Agape kind of love. Sapagat yung agape kind of love na to, walang pinipili. Even si Judas nga, nasabi na natin, pinakapasaway, hinugasan pa rin ng Diyos ang kanyang paa. He also chose the unlovable people. Now, kaya ba natin gawin na mahalin ang ating kapwa? Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Sige, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Now, kaya mo bang hugasan ang paa ng iyong kapatid? Honestly, honest question, honest answer. Kaya nyo bang hugasan? Tingnan mo yung katabi mo na lang, huwag na tayong lumayo. Yan, kabilaan. Kaya mo bang hugasan ang paa niyan? Malaki kasi ang probability na katabi mo siya kasi close kayo. Diba? Kaya po ba? Oh, now, tingnan nyo yung sagot natin. Amen. Huwag mo nang hugasan. Mahirap yan. Ipag-pray mo na lang siya. Tulungan mo na lang siya. Paalalahanan mo siya palagi. Patawarin mo siya kung siya nagkakamali. Amen? At magpakumbaba ka para makita ng Diyos na totoo nga. Anumang malilit na bagay kaya mong gawin, yung pa kayang mahirap, baka kaya mo na rin gawin. Can you hear amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay.
starts humble. Amen po mga kapatid? And it is a good start. But of course, it is only applicable kung ang Panginoong Jesus ay ang iyong Lord, Savior, Teacher, and you are a Christian. Are you a Christian? Kaya kung Christian ka, kahit mahirap, gagawin natin. Can you hear amen? Amen. So, today, let me share with you the humility of the manger. Life application. May tatlo po akong i-share sa inyo at dito po tayo magtatapos. Number 1. Everybody, the manger shows that real greatness is found in humility. Gusto mo bang maging sikat? Gusto mo bang magpasikat? O gusto mo lang magpasaya? Makikita mo ito sa pamamagitan ng pagpapakumbaba or humility. Amen mga kapatid? Si Jesus, hindi siya ipinanganak sa isang palasyo. Siya ipinanganak sa isang sabsaban. So you see that? The manger shows that real greatness is found in humility. Philippians 2:7, look at this. But he, Jesus, gave up his place with God and made him nothing. He was born to be a man and become like what? A servant. No? Not as Lord, not as Savior, not as the Son of God, not even as King or a powerful God. Anong sabi? Servant. Sabi nga natin, servant. Madali bang maging katulong? Madali po bang magsilbi sa iba? Madali bang maglaba ng damit ng iba? Maglinis ng bahay ng iba? Hindi po. Amen po mga kapatid? And yet, pinili ng Diyos yan. Because real greatness is found in humility. Amen? Kaya kung pinagwawalis-walis ka lang dito sa church, hindi, ang gusto ko tumugtog ng drum, ang gusto ko tumugtog ng piano, ang gusto ko yung nandyan sa spotlight. Brothers and sisters, hindi naman tinitingnan kung marunong kang magwalis. Ang tinitingnan lang ay kung marunong kang sumunod. Amen mga kapatid? Kasi kung marunong kang sumunod sa maliit na bagay, kaya kang pagkatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me? Why? Look at this. Next, everybody, sa nakakita, the manger teaches us that God values humility over status and heart over titles. Amen mga kapatid? Ang Diyos, tinitingnan niya yung kababaan mo, hindi yung kalagayan ng iyong buhay. Yung puso mo, hindi yung titulo na meron ka. And I think many of us are guilty about this. Tama mga kapatid? Guilty ba tayo? Minsan ginagamit mo yung otoridad mo, yung titulo mo. Magulang ako, teacher mo ako, bisor ako dito, boss mo ako, so sumunod ka sa akin. Tama mga kapatid? Yes, pwede yan. Pero sa labas. But in the church, pwede ba nating sabihin na, pastor nyo ako, magdala kayo ng isang kaluluwa. Pag hindi kayo nagdala next week, wag na kayong bumalik. Pwede ba natin gawin yun? Care leader mo ako. Kung ginagalang mo ako, magdala ka ng kaluluwa. Hello? Sabi, who you? Amen mga kapatid? So, hindi natin kailangan na pilitin ang maraming tao. But if they see your humility, if they see your heart, brothers and sisters, yun ang pinakamabisang bagay para mapasunod natin ang mga nagmamahal sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Bakit? Ang totoo ganito. Bakit kayo sumusunod kay Pastor Gani? Bakit nyo sinusunod ang mga care leader? Dahil ba mahal nyo sila talaga? Do you love your pastor? I love my pastor. Pastor appreciation, I love him. Sabi ng pastor, kapatid, umiiyak pa. Magdala po tayo ng kaluluwa. Nagdadala po ba? I don't think so. So what I mean is, kaya tayo sumusunod sa mga anak ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga leader ng church, ay hindi dahil sa mga bagay na yon. Sumusunod tayo kasi mahal natin at natatakot tayo sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Totoo po ba yon? Sige nga, palakpan nga natin Diyos kung totoo yon. Kaya kung alisin mo ang Diyos kay Pastor Gani, yung authority na yan, walang susunod kahit isa. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Now, the only option para sa amin na mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, ay magpakumbaba. Brother, pwede bang tumugtog ka? Sister, pwede bang gawin mo ito? Amen mga kapatid? Amen po ba?
And in that way, no, makakapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Again, the manger teaches us that God values humility over your status and heart over your titles. Are you still with me? Next, number 2. Malapit na po tayo. The manger proves, everybody, it proves that Jesus came for everyone. No? Wala na pong palace gates, walang palace guards, just an open stable. Isang bukas na kwadra. Bakit? Para kahit sino, everyone, ay makalapit sa anak ng Diyos. Luke 2 verse 10 to 12. But the angel said to them, ano sabi? Don't be afraid. I am here with good news for you. Ano yung good news? Which will bring great joy to all people. 11, this very day in David's town, our Savior was born. Sino yun? Christ the Lord. Para kanino yung great joy? To all the people. Kahit sino ka pa. Amen mga kapatid? Walang hadlang para makalapit ka sa Diyos. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kay mahirap ka, kay mayaman ka, kay may sakit ka, o wala kang sakit, bata man o matanda, babae o lalaki, and even the confused or in between, basta tao, all the people, pwedeng lumapit sa ating Diyos at handa ang Diyos na pagpalain ang iyong buhay. Can you amen? Para pakinggan natin ang Diyos na buhay. So what does it mean? Next, the manger is heaven's invitation. Anong invitation yon? Come as you are. Lapit ka lang, kahit sino ka pa. Come as you are. Tanggap ka ng Diyos. Can you hear amen? Also, Jesus gave an invitation about the tired and weary. Sino po sa inyong pagod na? Taas ang kamay. Napapagod ba kayo sa trabaho? Ang galing naman, no? Talagang ang dami nyo sigurong cobra at extra Diyos na yan nilalaklak. Napapagod ba kayo sa school? Napapagod ba kayo sa bahay? Sa ministry, lalo na kung yung pastor nyo, napakahigpit, no? Nakapagod po bang ministry? Yes. Anong sabi ni Jesus? Matthew 11:28. Everybody, come to me. Sino yan? Jesus. All who are tired from carrying heavy loads, and what happened? I will give you rest. Matthew 11:28. Amen mga kapatid? Pero ang pangakong ito ay para lang sa mga pagod. Kung aamin ka na napapagod ka rin minsan, kapatid, angkinin mo ang imbitasyon ng Diyos. Come to Jesus and He will give you rest. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Amen po ba? And finally, dito po tayo magtatapos. Number 3, lastly, the manger answers the question. Ano po yan, everybody? Does God really cares? Tagalog, may pakibang Diyos sa akin. Anong sagot natin? Yes. Amen na kapatid? Bakit? Ba't may pakiang Diyos sa akin? Ba, nagkikare ang Diyos sa akin? Bumaba nga siya sa lupa Tumapak siya sa lupa na tinatapakan mo. Amen na kapatid? Bakit? Para yakapin ang ating karumihan at palitan ng kabanalan. Can you hear amen? Amen po ba? At para tingnan ng malapitan yung kalagayan ng mga may hirap, no? Yung mga may sakit sa katawan, may mga sakit sa puso, sa damdamin. Bakit? Para bigyan ka ng lunas. Masaya po ba kayo na mayroong libreng kagalingan kay Kristo? Pwede niyong ubusin ang pera ninyo sa ospital. Go ahead. Do it. Pero kung kayo'y pagod na rin magtrabaho at pagdating ng araw, wala na kayong ipon, kapatid, you can avail the gift of healing mula sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Bakit? Sapagkat nagkatawan tao si Kristo. John 1:14, letter A, so the Word, ang bugtong na anak ng Diyos, became human and lived here on earth among us. Kasama na natin. Sabi sa katabi, kasama na natin ang Diyos. Among us. Sabi sa baba, Colossians 2:9, all of God lives in Christ body. No? Lahat ng meron ng Diyos, attribute, nature, ay namumuhay sa katawan ni Kristo. May katawan po ba si Kristo? Yes. At yon ay ang Kristo na namatay para sa atin. God came down to meet us
where we are so He could bring us to where He is. Nasa ng Diyos natin? Nasa langit. Bumaba siya sa lupa para ikaw ay dalin sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Amen, mga kapatid? Amen. Next, the lowly birth reveals God's heart for the broken. No? Pinanganak siya para sa mahirap, hindi para sa mga mayayaman at magagaling. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Sino sa inyo ang sa tingin nyo mahirap pa rin ang buhay ngayong 2026, 25? Mahirap pa rin? Huwag kayong mahiya. Pinanganak si Kristo para sa mahihirap. Amen, mga kapatid? Ba't siya pinanganak na mahirap? Kasi mahirap lang ang makakaunawa sa kapwa mahirap. Tama ba, mga kapatid? Tama po ba? Kalokohan yun. Mayaman. Tapos, naiintindihan ko kayo mahirap. Naiintindihan ko kayo. Tama ba, mga kapatid? So, nung ginawa niya, demonstration. Ipinakita niya, mahirap kayo, bababa ako dyan. Ano nangyayari? Mahirap nga. Pero dahil mahirap, kasama mo naman ang Diyos, kayang-kaya natin kasi tutulungan ka ng ating Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me? Isaiah 61, everybody, verse 1, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me because the Lord has appointed me to bring good news to the poor. No? Mahirap ka ba? Sa iyo ang good news. He has sent me to comfort the brokenhearted and to announce that the captives will be released and the prisoners will be freed. Amen, mga kapatid? Look at that. Ginagamit ng Diyos si Propeta Isaiah, no? Para ma-comfort ang mga mahihirap. Though sometimes, kami pong mga pastor ay ginagamit ng Diyos para maibsan ang inyong mga kahirapan, ang inyong mga kalungkutan. Can you hear amen? Pero minsan din, sila pastor din ang ginagamit para tayo ay ma-broken hearted. You know why? Sabihin niyo po sa akin, bakit po, pastor? Because we too are hurting. Amen, mga kapatid? Nasasakdan din po kaming mga pastor. We are sometimes broken. Bakit? Tao din po kami. Tingnan niyo nga po ako. Mukha po ba akong tao? Mukha pa naman. Tama ba, mga kapatid? Grabe ito nagalit sa akin. Tawa ko. Tama ba, mga kapatid? And yet, the good news is, ang good news, ang Panginoon ay bumaba, even for the poor, the broken-hearted, the prisoners, and the captives. Can I hear amen? Amen po, mga kapatid? Kaya kami pong mga anak ng mga pastor, mga naglilingkod sa Diyos, hindi naman kami pwedeng mag-quit lang pag may problema. Sa kumpanya siguro, pag inaway ka, sige, mag-resign ka. Pwede. Pero sa church, hindi po pwede. Sabi nga, when the going gets tough, the tough gets going. Kung nahihirapan ka, parang sundalo, habang nasusugatan, lalong lumalaban. Tama, mga kapatid? And ganun ang sinumpaan namin. And here we are, 10 years from now, nakatayo pa rin si Pastor Gani sa biyaya ng Diyos. Kahit sugatan, kahit broken. Bakit? Kasi ang biyaya ng Diyos ay napakayaman. Can you hear amen? Don't give up. Sabihin sa katabi, don't give up. Work harder para sa Panginoon at bibigyan kanya ng pagpapala. Can you hear amen? Last 3 verses, Psalms 147:3. Sabi diyan, He, the Lord, heals the brokenhearted, binding up their wounds. Amen, na kapatid. Are your leaders also human? Tao din po ba ang inyong mga leader? Ipag-pray natin sila. Sabi sa katabi, ipag-pray natin sila. Amen po mga kapatid? Sapagkat ang mga leader, bawal magkamali yan. Tama ba, mga kapatid? Isang pagkakamali, maraming masasabi. And being a pastor, I believe, hindi ko po yan iiwan. Bakit? Ito ang pinakamataas na pagkakatawag sa isang tao. Amen, mga kapatid? Sino gustong maging pastor? Taas nga kamay. Ito ang pinakamataas na pagkakatawag sa isang tao. I will tell you, hindi pagiging presidente, hindi pagiging prime minister, hindi pagiging emperor or whatsoever. Hindi boss or manager or CEO. Ang pagiging pastor ang pinakamataas. Bakit? Sabihin niyo po sa akin yung bakit. Sapagkat naglilingkod kami sa hari, hindi lang basta hari, kundi hari ng mga hari. Panginoon ng Panginoon, Diyos ng mga Diyos, pinakamayaman sa buong mundo. Sinong boss mo, Pastor Gani?
si Jesus ang pinakamayamang Diyos. Can you amen? At makikita mo yan, hindi man ngayon, pag dumating na siya at naghahari, kasama ang lahat ng naglilingkod sa Kanya ng tapat. All for the glory of God. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? So, Jesus chose humility so we can receive grace, favor, and blessing. Do you want that? Buti na lang, nagpakababa si Kristo. Amen po mga kapatid? Galatians 6:9, last two verses. So don't get tired of doing what is good. Huwag mapagod. Sabihin sa katabi, huwag mapagod na gumawa ng mabuti. Kasama ang pagiging humble. Don't get discouraged and give up, for we will reap what? A harvest, a blessing, at kailan? At the appropriate time. Amen na kapatid? Wala pang blessing? Okay lang. Huwag kang mapagod. Huwag kang sumuko. Magpakumbaba ka lang. Bakit? At the appropriate time, you will reap the harvest of blessing. Can I hear amen? Amen. One of my favorite author is C.S. Lewis, and he said in one of the famous quote he had, sabi diyan, true humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Sa Tagalog, ang totoong pagpapakumbaba ay hindi iniisip mong mababa ka, inaalipusta ka, or hindi ka iginagalang. Tama mga kapatid? Ang totoong pagpapakumbaba ay hindi mo na iniisip ang iyong sarili kasi ang iniisip mo ay ang iba na. Can you hear amen? Iniisip mo ang church. Iniisip mo ang kapatiran. Iniisip mo ang mga kaluluwa. Ang iyong relasyon sa kapatiran, ang ministry. Una sa lahat, sa Panginoon. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? And in that way, you will be promoted. You will be rewarded. So stay low and stay humble. Can you hear amen? Pag ginawa natin na nagpapakumbaba tayo sa loob ng church, marami tayong maaabot na kaluluwa. Hindi lang 100, hindi lang 200, kundi lahat ng tao na nakakasalamuhan natin kasi nakikita nila si Kristo sa ating mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Last verse, promise. Last verse, John 4 verse 6. Tayo po tayong lahat, everybody. But He gives us more grace. That is why the scripture says, everybody, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Do you want grace? Gusto mo ba ng pabor ng Diyos? Pagpapala ng Diyos? Be humble. Amen mga kapatid? Kasi kung nagyayabang tayo, God will oppose you. Lalabanan ka pa rin ng Diyos. Amen mga kapatid? So be humble. Sabihin sa katabi, be humble, stay humble. Amen. May natutunan po ba tayo? Amen. So let's have a quick recap sa ating natutunan. Humility of the manger. Number 1, everybody. The manger shows that real greatness is found in humility. Number 2, the manger proves Jesus came for everyone. And number 3, the manger answers the question, does God really care? What is the answer? Yes. Amen. So what is our Macarius challenge, everybody? Choose to live your life in humility. Isa pa nga po malakas. Choose to live your life in humility. Amen, mga kapatid? Si Lord nga nagpakababa eh. Tayo pa kaya? And Jesus is our perfect example of humility. Shall we pray? Tayo pa'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat dinurog mo ang aming mga puso, Panginoon. Salamat sapagkat pinaunawa mo sa amin ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat nagpakumbaba ka. Bagaman ikaw ang pinakamataas, pinakamakapangyarihan, pinakamayaman, may-ari ng lahat ng bagay. Pero niyakap mo ang aming karumihan, ang aming mga kasalanan. Hindi kami karapat-dapat. Maaring pagtawanan ka ng mga tao, pero ang isasagot namin, ginawa yun ni Kristo kasi nagpakababa siya para sa amin, para sa atin. Lord, turuan mo din kami na magpakababa, Panginoon.
na any titles, any status na meron kami, hindi na aming titignan, kundi ang puso, ang pagpapakumbaba na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Let there be a servant heart na maging totoo sa amin. Aming paglilingkod sa iglesyang ito ay walang bahid ng anumang masamang motibo. This is just pure service, pure love. Sapagkat kung wala kaming pagpapakumbaba, darating ang araw kami manunumbat, Panginoon. Kaya Lord, thank you. Sapagkat ipinanganak mo ang iyong nag-iisang anak na si Jesus to teach us humility. And He is the best, perfect example na pwede naming gayahin. Walang sino man sa amin na makakatayo hiwalay kay Kristo. Kaya Panginoon, dalangin po namin na kayo po ang patuloy na pagbigay sa amin ang pagpapakumbaba. Lord, mahirap pero aangkinin namin ang pangako mo na ang sino man nagpapakababa ay itataas mo, Panginoon. Lord, salamat po because you're the one who promotes us, gives us more favor, more blessing dahil kami po'y sumusunod sa yapak na ginawa mo. Salamat, Panginoon, sapagkat pinanganak mo si Jesus, nagkaroon ng unang Pasko, and we will always remember the manger as a symbol of humility. And that it doesn't end there because you also accept the humility of the cross. Salamat, Panginoon. Sobrang pagpakababa mo na ang ginawa mo para lang sa amin. Kaya Lord, bilang ganti sa kaligtasan na naranasan namin, sa kaligtasan na buhay na walang hanggang pinagkaloob mo sa amin, we will serve you, Lord. We will bring one soul for Jesus. And we will not stop, Lord. We won't stop until the last breath na meron kami, Panginoon. At kung kami may nakarating na sa banig ng karamdaman, ang aming paring iisipin is to bring one soul for Jesus. Sapagkat ikaw po ay mahal na mahal namin, Panginoon. At mahal namin ang kaluluwa. Lord, thank you so much for everything that you have been told us and teach us this morning. May you also touch our spirit na patuloy po magkaisa kami na bago matapos ang taon, makapagdala kami ng kaluluwa sapagkat mahal ka namin, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin, may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Are you blessed? So what is our Macarius challenge, everybody? Choose to live your life in humility. To God be all the glory. Amen. So pagpalain po natin ang ating church through our grace giving. To God be all the glory. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like sa ating YouTube channel, The Master Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!